araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit tinawag si Jesus na firstborn of panganay? At mayroon ditong concept na primogeniture law. In biblical times, primogeniture referred to the right of the firstborn son to inherit leadership, authority, and double portion of the family estate. While this practice was rooted in human tradition, it ultimately pointed forward to Christ, the true ultimate firstborn. In him, God's inheritance is not given by bloodline or human merit, but by grace. Jesus as firstborn over all creation, over death, over God's redeemed family, secure for us an eternal inheritance that far surpasses earthly possession. At may kita natin ito sa Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sa Tagalog po, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan natin sa teaching. First teaching, ruler. Jesus is the firstborn over creation. So, yung Panginoon sa Kristo po, siya po pala yung tagapamalagi, kasi nga, siya yung firstborn ni Jesus Christ na nag-iisang nilalang na nagkatawang tao na Diyos. At ngayon naman sa second teaching na tayo, rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. So, si Jesus po pala, siya rin yung kauna-unahang panganay na muling nabuhay galing sa kamatayan. Sa third teaching naman po natin, redeemer. Jesus is the firstborn over his family. So, sa panganay na anak na binigay ng Diyos kay Mary at kay Jose, si Jesus po yung firstborn all over sa mga anak nila. Kahit man na sabihin natin, birhen pa nung ipinanganak ni Maria si Jesus, hindi ibig sabihin na hindi na siya panganay. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, rule with Christ over creation. So, palagi tayong maging mapagsunod sa Panginoon sa Kristo. Hindi lang dahil siya yung panganay, dahil siya rin yung Diyos na nagkatawang tao. Ngayon naman, sa second application na tayo, reflect the newest of life in Christ. So, yung mga ginawa ng Panginoon sa Kristo, lalong-lalo na dito sa buhay na ibinigay sa Kanya ng ating Panginoon, kailangan nire-reflect natin sa sarili natin yung mga kabutihan na Kanyang ginawa. Ngayon naman, sa third application na tayo, resemble the character of our elder brother. So, yung ugali daw po pala ng ating Panginoon sa Kristo, dapat pala ginagaya natin sa ugali natin na kung saan ang Panginoon ay siyang mabuti sa lahat ng tao. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. Why is it important to understanding that Jesus is the firstborn? Para sa akin, mahalaga rin talaga na kailangan natin malaman ng Panginoon sa Kristo ang siyang firstborn, dahil nga, 'di ba, sa isang pamilya ko, sino yung panganay, siya talaga yung palaging sinusunod or palaging nasusunod sa mga gawaing bahay. So, tayo bilang kanyang mga kapatid, kailangan din natin siya sundin sa mga bagay na kanyang pinayo sa atin. Ngayon naman sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na kailangan talaga natin sundin yung Panginoon. Hindi lang dahil sa Panginoon siya, kundi dahil siya rin yung firstborn na binigay sa atin dito sa lupa. And how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko yung devotion na to na kahit man hindi ka panganay or may mga bagay kang ginagawa, kailangan mo pa rin gawin yung mga dapat na gawin bilang isang tao at bilang isang Diyos. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.